Ano nga ba ang mas masakit? Ang kumabit ng asawa mo? O ikaw ang gawing kabit at may tunay palang asawa ang asawa mo? Ganito ang sinapit ni Cassidy Romano. Buong akala niya, perfect marriage na ang ibinigay sa kanya. Para sa kanya kasi, perfect husband na si Timothy. Masipag ito at talaga namang magaling sa pag-handle ng business na ibinigay ng kanyang pamilya. Sweet and loving rin naman ito at naibibigay naman ang pangangailangan niya bilang babae. Hindi nga lang sila nabibiyayaan pa ng anak kahit 2 taon na silang kasal. From the moment kasi na nakilala at naging boyfriend niya si Timothy, ay ilang buwan lang kinasal na sila. Ngunit ang masaya pala nilang pagsasama ay puno ng kasakiman at kasinungalingan. Demonyo pala talaga ang asawa niya. Nararapat nga ba niya itong tawaging asawa kahit pangalawa lamang siya? Siya ang naging mistress, siya ang kirida, at hindi siya papayag na basta na lamang makalusot si Timothy sa mga kasalanan at kasinungalingan nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Matitikman ito at ng tunay nitong asawa ang hinagpis at sakit na kanyang dinanas. Nanginginig ang buong katawan ni Cassidy. Hindi niya magawang umiyak dahil sa natuklasan niya. Isang malapit na katrabaho ni Timothy ang nagudyok sa kanya na paimbestigahan ang kanyang asawa. Naguguluhan siya noong una. Bakit kailangan niya yung gawin? Buo ang tiwala niya kay Timothy at mahal niya ito. Ngunit nang isiwalat nito na may tinatagpo daw si Timothy, nangamba na nga siya. Hindi raw totoo ang mga business meeting na pinupuntahan nito. Maging ang pagpapaalam na makikipag-party sa mga barkada nito ay hindi totoo. Ngunit ngayon, tama ang ginawa niyang sundin ang nagsiwalat sa kanya. Una pa lang pala, niloko na siya nito at patuloy na niloloko. Nauna na itong ikinasal. Hindi pa niya alam kung paanong naatim ng asawa nito na makipagrelasyon ulit si Timothy. O baka naman kasabwat ito. Gulong-gulo na si Cassidy. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng siya lang ang makadama ng sakit na to. Damay-damay na sila. Ibinauna ni Cassidy sa hukay ang pagiging demonyita niya. Ngunit ngayon, handa siyang hukayin ulit ito. Mugto ang mata ni Cassidy, ngunit kailangan hindi maghinala si Timothy na alam niya na ang katotohanan. Dapat umakto siyang normal. Unti-unti lang, Cassidy. Ito ang nasambit niya sa isipan. Honey, anong ulam? Sa sala pa lang, nagtanong na si Timothy. Ganito naman ito palagi. Una nitong inaalam ang ulam dahil pihikan kasi ito sa pagkain. Sobrang dami nitong ayaw, ngunit ayos lang naman yun sa kanya. May pera naman sila at mabibili ang lahat ng gusto nito. Bulag na bulag pala talaga siya. Pag-aksyang tumawa, may umakap mula sa likod niya. Malamang ay si Timothy. Hindi pa ako naliligo at nga pala gusto ko ng kare-kare. Bahala ka sa gusto mong ulam. Basta ako, gusto ko ang paborito kong kare-kare. Napakunot ang noon nito. Paborito talaga niya ang kare-kare. Ngunit si Timothy ay ayaw na ayaw ito. Dahil mabait siyang asawa, hindi na rin niya ito kailanman niluto simula nang maging magkarelasyon sila. Ngunit ngayon, bakit siya pa ang mag-a-adjust sa taong una pa lang niloloko na siya? What's wrong? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito habang dinadampi ang palad nito sa leeg at sa noo niya. Ngumiti siya bago sumagot. Wala. Dapat ba pag may sakit lang ako magluluto ng mga gusto ko? Paborito ko ang kare-kare and you know that, right? Siguro naman ayos lang na gusto ko naman ang lutuin ko. Don't worry, pwede ka namang magluto ng ibang ulam para sa sarili mo. Honey, mauna na akong kakain. Aalis ako tonight. Pupunta ako kila mami at bukas na ang uwi ko. Parang nainis si Timothy, ngunit hindi siya nito masupla. Honey, galit ka ba sa akin? Hindi ko naman nakalimutan ng anniversary. Next week pa yon, di ba? Na-offend ba kita kaninang umaga? Honey, sabihin mo naman sa akin para may clue ako. Dati naniniwala pa siya sa mga pakiusap ni Timothy. Sobrang laking tanga pala niya. Timothy, bakit ba takang-taka ka? Bakit mo naman iisipin yan? Wala ka namang ginagawang masama, di ba? Bakit nga? Wala naman pala, so bakit? Sandali nga, may red tide ka ba kaya ganyan ka kasungit ngayon? Napailing na lamang si Cassidy bago nagsandok na ng ulam at iniwan na si Timothy. Sa totoo lang, hirap na hirap siyang kumain na parang wala lang sa kanya ang ginawa ni Timothy.
Halos hindi niya na malunok ang kanin deep inside, ngunit kailangan niyang umaktong normal. Hindi siya nagpaalam kay Timothy, nakatanaw lang ito sa kanya. Bumuhos muli ang mga luha ni Cassidy nang makalayo na siya sa kanilang bahay. Parang nais niyang sumuka sa sobrang pandidiri sa ginawa ni Timothy. Napakasama nito para lukuhin at paniwalaing siya lang. All those years, mulat sa pula kala niya siya lang. Inakala niyang walang number 2 sa relasyon nila. Pero siya pala ang pangalawa, siya pala ang kabit. Paano nito nagawang lumusot at magpakasal ulit? Dahil wala sa focus si Cassidy, muntik na siyang makasagi ng sasakyang nasa harap niya. Huminto ito at bumaba ang estrangherong lalaki. Magara ang sasakyan. Libo na agad magasgasan lang ito. Luhaan pa rin siya. Binaba niya ang kanyang windshield. Hibang ka na ba? Malakas siyang umiyak. Siguro nga. Mukha nga talaga siyang hibang. Stop crying. Wala naman akong ginawa sa'yo. Forget about it. Napailing pa ito bago sana aalis na. Ngunit malakas pa rin ang pagiyak niya. I said stop crying. Paano? Paano ko titigil sa pagiyak ko? Niloko ko ng punyetang asawa ko. Hindi nga pala asawa. Number 2 nga pala ako, so ako yung kabit. Itabi mo yung sasakyan mo't bumaba ka. Utos nito sa kanya. Para naman siyang maamong tupa na sumunod. Bumaba siya na umiiyak pa rin. Humihikbi pa din siya. May malapit na store sa lugar at iniwan siya ng estranghero. So ang ending, mag-isa siyang umiiyak habang nakatanaw sa estrangherong lalaki na pumasok sa store. Ilang minuto lang ay lumabas ito. Oh, sabi ng mami ko makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam. Palagi niya akong ibinibili nito kapag umiiyak o kaya naman ay malungkot ako. Magagamot ba ng ice cream ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Masakit maloko pero at least nalaman mo na. Mas masakit yung patuloy niyang ginagawa yun habang paniwalang paniwala ka na ikaw lang. Habang dinidilaan ng ice cream, napasulyap siya sa estrangherong lalaki. Galit ka kanina, di ba? Bakit ngayon bumait ka? Sobrang nakakaawa ba ako? Oo, sobrang nakakaawa ka. Ganyan mo gustong makita kanya? At kung hindi, start fixing yourself at gawin ang gusto mong gawin. Napabuntong hininga ito at umaktong aalis na. Ubusin mo muna lahat ng luha mo habang inuubos ang ice cream bago ka magmaneho ulit. Iwas disgrasya na rin sa iba. If you want to die, ikaw na lang, wag ka nang mandamay. Bilin pa nito bago bumalik sa sasakyan. Sigurado ka na ba? Napag-usapan na ba ninyo ni Timothy na ikaw na ulit ang hahawak sa negosyo sa company? Takang tanong ng mami ni Cassidy. Umagang-umaga kasi, inungkat agad niya ang plano niyang pagbabalik trabaho at paghawak sa company. Wala na siyang tiwala kay Timothy. Walang hirap si Timothy sa company yun dahil bago pa ito pumasok sa buhay niya, ay hinahandle niya na ang kumpanya. Ipinasa lang niya ito pansamantala kay Timothy dahil pinili niyang maging housewife at ngayon binabawi na niya. Yes, mommy. For sure naman hindi siya tutol since matagal na rin naman akong nasa bahay lang. Gusto ko pong ma-enjoy ulit ang pagtatrabaho. Masama ba yun? Hindi naman anak, pero paano kapag nabuntis ka? Huminto na agad, dapat ay sa bahay lang. No, wala pa po akong planong mag-anak. I realize na gusto ko pa palang mag-enjoy. Marami pa akong hindi nagagawa dahil nagpakasalagad ako. Susuportahan kita sa desisyon mo. Sumabat na ang ama niyang akala niya walang pakialam dahil abala ito sa pagbabasa ng news online. Thanks daddy, the best ka talaga. Spoiled na spoiled ang anak mo sa'yo. We need to consider Timothy din naman. Nak, tandaan mong kasal ka na. Hindi na pwede ang libang-libang. Focus ka na sa pagbuo ng pamilya. Pangaral ng kanyang ina. Yes, mommy. Pero sa ngayon talaga gusto ko munang magtrabaho. At bakit naman siya babawalan ni Timothy? Don't worry anak, kakausapin ko si Timothy. Niyakap ni Cassidy ang kanyang ama. Bandang tanghali ay umuwi na siya. Dinatnan niya si Timothy na nagkakape. Mukhang hindi ito pumasok at hinihintay talaga siya. Umaliwalas ang ekspresyon nito nang siya ay makita. I miss you. Naputol ito nang pigilan niyang humalik. I'm tired. Usap na lang mamaya, may sasabihin din kasi ako. Napaawang ang labi nito. Dumiretso na siya sa silid nila. Ngunit nandidiri na rin siyang makatabi ito kaya naman inilipat niya ang mga gamit na importante sa kanya sa kabilang silid. Mas maganda na ang separate room. Sa totoo lang,
Peaceful nga kapag hindi niya nasisilayan ang pagmumukha nito. Johan? Yes, ma'am. Napasulyap siya sa ina niyang abalang-abala sa pamimili ng isusuot nito. Sa tingin mo, anong mas bagay sa akin? Ang tagal na kasi naming hindi nagkita ng amiga ko. Sobrang tagal ko sa Amerika kaya dapat bongga ang suot ko. Maganda ka naman ang isuot mo sa dalawa. Parehas na bagay. Nak, sasama ka bukas ha. Sabi nila'y gusto ka nilang makita dahil lagi kitang ikinukwento sa mga calls namin. Sayang nga at may asawa na ang anak nilang si Cassidy. Naku, paliligawan ko sana sa'yo. Napakaganda ng batang iyon at elegante. Ma'am, ayan ka na naman. Lagi nitong binibida sa kanyang anak ng kanyang kaibigan. Matagal sila sa Amerika, ngunit natuto naman siyang magtagalog. Hindi pwedeng wala ka, magagalit ako. Opo, sige na mami. Ituloy mo na ang pamimili mo sa isusuot mo. Natatawang sabi pa niya bago ito iniwan. Naalala niya ang babaeng iyaking kagabi. Nakatulong kaya ang binili niyang ice cream? Hindi naman kaya ito nagpakamatay? Honey, kinausap ako ni Dad. Napataas ang kilay ni Cassidy. And? Bakit biglaan naman? Hindi ka na ba masaya sa pag-aasikaso sa akin? Ayaw mo na ba akong... It's not about you, it's about me. Gusto ko din namang magtrabaho at i-handle ang kumpanya ko na dati namang ako ang nag-aasikaso. Malaman ang salita ni Cassidy. Sana malinaw sa'yo, Timothy. Ngumiti pa siya ng makahulugan. Oo naman, pero nagulat lang ako. It's fine, desisyon mo eh. Good, pwede ka nang bumalik sa dati mong posisyon. Hindi ito kumibo. Malakas at malulutong na mura ang inabot ng halaman na napagdiskitahan ni Timothy. Gosh! Bakit ba pati halaman ko dinamay mo sa inis mo sa kabit mo? Inis na tanong ni Rema. Si Rema ay ang unang pinakasalan ni Timothy at ang tunay nitong asawa. E paano ba naman? Binawi niya na ang kumpanya sa akin. Biglaan lang. Hindi ako handa sa desisyon niya. Wala pa ako na ibubulsa para sa atin. Sumamari ng itsura ni Rema. What? Buisit na impakta yon. Bakit nagmamaldita yon ha? Pinamihasa mo kasi. Feeling Reyna sa'yo. Hindi mo hinawakan ng mabuti sa leeg. Rema, sinisisi mo pa ako? Hindi ka rin makatulong eh. Stress na ako sa panunuyo sa kanya. Baka nag-iinarte lang. Need lang ng quality time. Asahan nung maapektuhan ang schedule mo. Siya muna ang priority ko, Rema. Oras na malaman niya, mawawala ang lahat sa akin at sayo. Pananakot pa ni Timothy. Buisit naman oh. Itong anak mo kailangan ito ng atensyon. Bakit ngayon? Hirap ako sa pagbubuntis. Dapat maayos mo na ulit at mauto ang babaeng yon. Tandaan mo na kabit lang yon. Ako pa rin ang tunay mong asawa. Napabuntong hininga si Timothy. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay alam na ni Cassidy ang lahat ng katotohanan. Good morning, ma'am. Welcome back po. Masiglang bati ng guard sa entrance ng building. It's good to be back. Masayang sambit niya sa isipan. Bumati siya ng pabalik sa mga bumabati sa kanya. Napakasarap pala sa pakiramdam ng pagbabalik niya. Magandang umaga, ma'am. Nabigla siya sa babaeng bumati sa kanya. Muntik na siyang mawala sa sarili. Ngunit napigilan pa rin niya. Dahil lang bumati lang naman sa kanya ay ang tunay na asawa ni Timothy. Sino ka nga? Rema po, ma'am. Assistant po ni Sir Timothy na ngayon po ay sa inyo na po. Matagal na po ako, ma'am. Malutong na mura ang inabot ni Timothy sa kanyang isipan. Hayop ka talaga, Timothy. Dinala mo na pala ang asawa mo dito sa kumpanya ko. Tama lang pala ang desisyon niyang bago pa makuha ni Timothy lahat. I want my old assistant. Sorry but you're fired. Nabigla ito't hindi agad nakapagsalita. Dumiretso na siya sa opisina. Sinarado niya ang pinto at ikinalma ang sarili. Ganito talaga kademonyo si Timothy. Pues ipapakita rin niya ang pagiging demonyita niya. Sunod-sunod na katok mula sa labas ng office ni Cassidy ang kanyang naririnig. Napabuntong hininga siya bago tumayo upang buksan ang pintuan. Bumungad sa kanya si Timothy na alam niyang gigil na gigil dahil sa ginawa niyang pagsibak sa assistant nito. Tell me, bakit ba ganyan ka kahapon pa? Pati assistant mo tatanggalin mo? First of all, he's your assistant not mine. Gusto ko yung dati kong assistant kasi you didn't tell me na inalis mo na pala siya. Hindi ko siya inalis at hindi ko sinabi kasi ayokong ma-stress ka. Pinili niyang umalis. I don't know the reason, pero siya ang kusang loob na umalis, Cassidy. And I need new assistant, so nagpahanap ako. Give her a chance please, honey. Sa bagay,
Kung aalisin niya si Rema, paano pa niya palihim na magagawa ang mga plano niya? Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya, na si Rema ay kasabwat ni Timothy. Fine, bibigyan ko siya ng chance dahil lang sa pakiusap mo. Pero umayos siya. Ayoko sa lahat ng hindi sumusunod sa utos ko. Umirap siya bago na upong muli. Papuntahin mo na siya dito. Utos pa niya. Hindi niya tinatapunan ng tingin si Timothy until maalala niya kung paano nito nalaman agad. So nagsumbong ba agad si Rema? Timothy, paano mo nga ulit nalaman agad na tinanggal ko ang assistant mo? Sinumbong ba niya? Nakangiti si Cassidy. Honey naman, may number niya ako because she's my assistant, remember? Don't tell me, pinagseselosan mo siya, kaya ka nag-react ng ganun kanina. Hinaplos nito ang buhok niya. You're my one and only wife. Ikaw ang mahal ko at wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Hindi ako magdi-dinner sa bahay. Ito lamang ang sinabi niya sa lahat ng sinabing panguuto ni Timothy. Ha? But why? May pupuntahan ako. Hey, aalis ka ulit? Hindi na rin kita kasabay kumain ng dinner kagabi ah. Nakakapagtampo na. Parang ang tanda na natin para sa tampuhan, Timothy. Sige na, marami pa akong dapat na i-review. Hinagkan siya nito sa noo bago lumabas. Siya namang pasok ni Rema. Alanganin ang ngiti nito na tila ba hindi alam ang gagawin. Niisip siguro nito ang pagtataray niya. Pues, mas matindi pa sa pagtataray ang gagawin niya. Si Timothy tinuturing itong Reyna, pues sa kanya maghihirap ito. Pasensyahan sila dahil kasabwat ito. Pero kung wala rin itong alam gaya niya, tutulungan niya si Rema. Itimpla mo ng kape ang mga employees. Utos niya habang matamis na nakangiti. Ma'am? Tila ba nabingi ito? Narinig mo naman ako, di ba? Unless bingi ka. Narinig po, sige po. Tumalikod na ito at agad na lumabas. Ilang minuto matapos niya itong utusan, tinignan niya kung nagtimpla nga ba ito. Napangisi siya nang makitang hindi ito magkanda o gaga sa pagtitimpla. Sa dami ba naman ng empleyado sa kumpanya? Tignan lang niya kung hindi ito mapagod. Ayos ba timpla nitong si Rema? Birong tanong niya. Asiwang ngumiti si Rema. Ayos na ayos, ma'am. Nagpalakpakan pa ang mga ito. Parang gustong-gusto nilang nahihirapan si Rema. After magtimpla, pwede ka nang mag-break. Tapos bukas sagahan mo. Gusto ko pagdating ko malinis ang opisina ko. Napilitan naman itong sumagot. Bandang 4:00 ay nag-out na siya. Sa parents kasi niya siya magdi-dinner dahil may darating daw na bisita ang kanyang mami. At dapat ay nandoon siya dahil ipapakilala siya nito sa matalik nitong kaibigan. Dumiretso na muna siya sa dati niyang silid. Nais niyang mag-shower bago tumulong sa ina niyang abala sa pagluluto. Ang dami naman yata, mami. Takang tanong niya, ilan po ba ang bisita? Sa tagal ba naman naming hindi nagkita ay nais kong maghanda ng marami. Gaya mo'y talaga namang lumaking maayos ang anak niya. Sayang lang at nakapag-asawa ka na agad. Dati kasi pinag-uusapan namin na paliligawan ka sa anak niya. Natatawa pa ito habang inaalala. Natapos naman silang magluto habang ang ama niya abala sa pinanonood nito. Bandang 7:00, dumating na ang sinasabi ng ina niyang bisita. Nakipagbeso ang amiga ng mami niya sa kanya matapos magyakapan ng dalawa. Ikaw na si Cassidy? Napakaganda mo talaga. Nahihiya siyang umiti. Nak, tulong ka nga nakuhanin ang dala ni tita mo. Utos ng kanyang mami. Tamang-tama nandoon si Johan. Makisuyo na lang, nak, salamat. Umiti siya bago lumabas na. Nakita niya ang lalaking nasa likod ng kotse na may kinukuha. Tutulong na ako. Hinarap siya nito. Laking gulat nila nang makilala ang isa't isa. Oh, ikaw pala. What are you doing here? Gulat na tanong ni Cassidy. Bahay daw to ng amiga ni Mommy, and you? Mom and Dad ko yung may-ari ng bahay na to. Tsaka lang nila napagtanto na magkaibigan ng kanilang mga magulang. So, ikaw pala yung sinasabi ng mom ko. Sinasabi na ano? Ikaw pala yung pogi daw na inirereto sa akin. Maging si Cassidy ay natawa. I'm glad na hindi ka nagpakamatay. So, alam na ba nila na niloko ka ng asawa mo? My fault. Hindi nga pala asawa because you're the number 2. Tanda pa pala nito ang pagdadrama niya. Ipamukha pa talaga? Malamang hindi ko sinabi. Bakit ko sasabihin? Malaking iskandalo kapag nalaman nila. Iba magalit ang daddy ko at ayaw ko siyang maging kriminal dahil lang sa naloko ang yunikaihan niya. Buhay mo naman yan, it's up to you. At least mas maayos ka na ngayon kumpara nung gabing umangawa ka na parang bata.
May iniabot ito sa kanyang plastic. Ang daming dinala ni Mami ng mga prutas. Pwede bang wag mong sabihin sa kanila? Plano ko naman ng mag-file ng divorce, pero sa legal separation na muna at paunti-unti lang hanggang sa makaganti ako. Seryoso si Cassidy. Hindi ko ugaling makailam o manghimasok sa problema ng iba. Tanging sagot nito bago na una nang pumasok. Nakahinga naman siya ng maluwag. So Johan, nakilala mo na ba ang our one and only princess? Tanong ng ina ni Cassidy kay Johan. Tahimik lang kasi silang kumakain. Na hindi sila nakikisali sa usapan ng mga magulang nila. Opo, we introduce. Pinutol ni Johan si Cassidy na bigla na lamang sumabat kahit siya naman ang tinatanong ng ina nito. Yes, actually tita, nag-meet na talaga kami accidentally. Bahagya siyang umiti bago sinulyapan si Cassidy na kinakabahan na. Iniisip yata nito na ilalaglag niya ito. Natawa siya bago muling nagsalita. Nasiraan kasi siya ng car and saktong dumaan ako. Nagulat na lang din kami kasi magkaibigan palang matalik ang mga magulang namin. Wow! Manghang-mangha ang ina nito. Destiny, sayang lang at may asawa ka na Cassidy. Bahagyang nalungkot ang ina ni Johan. Sa totoo lang, bago pa man namin kayo ipanganak, nag-usap na kami na sana pag lumaki na kayo at palagi kayo nagkikita, mahulog ang loob nyo sa isa't isa. But hindi naman namin naisadlangan ano man ang maging desisyon ninyo. At isa pa, umalis kasi kami. We moved for good. That's why hindi rin talaga ninyo nakilala ang isa't isa. Ayon sa napag-uusapan namin noon na magkaibigan. Ito ang mahabang paliwanag ng ina ni Johan. Napaira pa siya dahil umaarangkada na naman ang kanyang ina. Pinipilit pa rin naman ito si Cassidy sa kanya. Kahit noong malaman nito na ikakasal na ito. Gusto pa nga nito na umuwi siya at makipaglapit dito. Hindi siya baliw para gawin yon, kaya hindi niya sinunod ang kanyang ina. Pwede pa din naman silang maging magkaibigan, sabat ng ina ni Cassidy. Yeah, we can be friends, sang-ayon ni Cassidy bago tumitig sa kanya. We can't. Ito ang sagot ni Johan sa kanyang isipan. Ayaw niyang makipaglapit sa babaeng sawi sa pag-ibig at balak maghiganti sa asawa. Imbis na ipakulong na lang ito kasama ang tunay nitong asawa na kasabwat nito. That's the end. Then, pwede na siyang magsimula ulit. Walang nakakahiya sa nangyari para kay Johan. Hindi niya naman iyon ginusto at mas lalong wala siyang dapat ikatakot dahil nararapat lang na magalit ang magulang ni Cassidy sa gagong yun. Yun naman pala eh. Bigla na lamang sumulpot ang ama nito. Sorry, I'm late. Nakipagbeso ito bago naman lumapit sa kanya upang makipagkamay. How's life, iho? Balita ko, you're doing good ha? Hawak mo ang mga negosyo na iniwan ng ama mo. Nakakatuwa na lumaki kang gaya niya na magaling sa paghawak ng negosyo. Proud ang ama ni Cassidy sa kanya. Napangiti siya bago sumagot. Maraming salamat tito. Siguro nakinig lang talaga akong mabuti sa kanya. That's why nagawa kong mahandle at maayos ang lahat. Naniniwala ako na nasa dugo na talaga ninyo iyon. Natutuwa ito sa galak. Itong anak ko, she's good when it comes to our company. Sa kanya ko ipinasa lahat at talagang hindi niya ako binigo. Dahil nag-asawa, naging priority ang asawa, iba na ang nag-handle. Ngunit masaya ako na bumalik na siya. Mas may tiwala talaga ako sa anak ko eh. Iha, I respect your husband. Pero sa'yo talaga ako may tiwala. No dad, tama ka naman eh. Hindi ko dapat iniwan ang company. Babawi po ako. Sagot naman ni Cassidy. Si Johan naman ay nakamasid lang. Naputo lang usapan nang may tumawag kay Cassidy. Maganda na sana ang usapan. It's all about business. Imbis na maging awkward sa totoo lang, napabilib talaga siya ni Johan. Ang dami palang achievements nito at talagang magaling sa pag-handle ng business. Lumabas na muna siya dahil si Timothy ang tumatawag. Why? Wala ka sa bahay. So naisip ko na baka nasa bahay ka ng magulang mo. Bakit hindi mo ko sinama? Para kasing may bisita eh. Napangisi si Cassidy. Bakit? Nasasaktan na ba ito? Don't worry, hindi ka naman na need dito. Simpleng dinner lang naman to. Ang dami ko namang maidadahilan kahit magtanong sila. Hindi mo kailangang pumunta. Magpahinga ka na. Pero nandito ako sa labas. Ayaw mo talaga ako makasama. Bakit ganyan ka na? Ha? What are you talking about? Dapat ba sa lahat ng oras kasama kita? Wala naman sigurong masama.
Papasok ako. Hindi mo ko pwedeng baliwalain. Asawa mo ko. Hindi mo na kailangang magsinungaling at nandito naman na ako. Binabana nito ang tawag. Pagak na lamang na natawa si Cassidy. Nakita niya si Timothy na pinarada ang kotse bago lumabas. Ngunit hindi pa man din ito nakakalapit ay nararamdaman niya na si Johan sa likod niya. Hanap ka na, ang tagal mo daw. Mahinang sambit nito. Siya ba? Tanong pa nito sa kanya. Oo. Bakit pinapunta mo pa? Ganyan ka katanga sa kanya? Hindi na siya nakasagot dahil nakalapit na si Timothy. Sorry hon, late na ako. Niyakap siya ni Timothy. Hi, Timothy, husband ni Cassidy. Pakilala pa nito kay Johan. Ngunit tinignan lang ni Johan ang kamay nito bago tumalikod. Ngunit nagsalita pa ito. Cassidy, sumunod ka na. Nakita ni Cassidy ang pag-iba ng aura ni Timothy. Naiinis ito ngunit kinakalma nito ang sarili. Sino ang buwisit na yun? Napakaangas. He's a friend. Sagot lang niya bago sumunod na. Oh, I didn't know na makakapunta ka. Sabi kasi ni Cassidy ay busy ka raw. Tanong ng ina niya nang makita si Timothy. Pwede po bang hindi ako pumunta? Nakangiti nitong bineso ang kanyang mami. Timothy, this is Johan and this is my best friend. Ina naman siya ni Johan. Johan, tell us about your company. Ramdam ni Cassidy na pinapakitaan na naman ng ama niya si Timothy. Noon pa man, ayaw na nito sa naging asawa niya. Hindi daw kasi ito bagay sa kanya dahil wala naman itong napatunayan sa kanyang ama. Bala ko pang mag-expand dito. Wow, that's very amazing. Nakakatuwa siya, right? Nakita ni Cassidy na kinakalabit ng ina niya ang kanyang ama. Ngunit sumenya siya sa ina na ayos lang at walang problema sa mga sinasabi nito. Pwedeng maging mag-partner kayo ni Cassidy if you want. Malaki ang tiwala ko sa iyo, iho. Napakahusay mo. I agree. Nakangiting sagot niya. Napasulyap siya kay Timothy na alam niyang sasabog na sa inis. Gusto kitang maging partner. Sa tingin ko magaling ka sa lahat ng bagay. Wika pa ni Cassidy. Napaismik ito. Alam rin ni Johan, talagang iniinsulto niya si Timothy. Umuwi sila ng bahay. Normal lang si Cassidy. Walang sinasabi tungkol sa nangyari kanina. Pinapahiya mo ko sa kanila. Asawa pa ba kita? Paano mo kinaya na insultuhin ako sa... Hindi mo dapat tinatanong sa akin ng mga yan. Pagod na ako. Let's talk tomorrow. Walang ganang saad pa niya. Bago sana aalis na upang magtungo sa silid niya nang pigilan siya ni Timothy. No, dito ka lang Cassidy. And we will talk sa ayaw mo man o gusto. Gusto ko nang maliwanagan. Gusto ko nang malaman ng dahilan mo kung bakit suddenly bigla kang naging ganyan. Sige nga sabihin mo, may nagawa ba akong mali? Masaya naman tayo ah. Maayos naman ang pagsasama natin at sweet ako sa'yo. I love you Cassidy, you know me. Gustong matawa ni Cassidy. Sobrang desperado naman ni Timothy na pabalikin ang dating tiwala niya. Huli na ang lahat dahil bistado na niya ang kupal na ito. Stop making me laugh, Timothy. Hindi mo talaga ako minahal, bigla ko lang napagtanto. Tama na ang usapan na to, magpanggap ka na lang na ayos pa rin ang relasyon natin hanggang sa maayos ko ng separation. Sa wakas ay may lakas ng loob na rin siyang i-let go ang taong panluloko lang naman ang ginawa sa kanya. What? Separation? Why Han? Bakit naman kailangan pang umabot sa ganito? I'm sorry kung nawawalan ako ng time. Babawi ako. Just don't leave me. Ikaw ang buhay ko eh. Paluhod na ito sa kanya. Siya ang buhay nito? Sinungaling talaga. Pera lang naman niyang habol na to. Practice ka pa para mas maniwala ako. Natatawang sagot niya bago ito iniwan. Sinarado ni Cassidy ang pinto para na rin sa safety niya. Dahil baka sa galit, may magawa si Timothy sa kanya. Bukas ay plano na niyang lumipat. Pababagsakin niya si Timothy kasama ang tunay nitong asawa na si Rema. Morning ma'am, bati ni Rema, ang assistant niya sa company. Buti naman at maaga ito. Nagawa mo na ba ang utos ko? Yes ma'am. Sige, pwede ka nang lumabas. Po, pero dito po nakalagay ang PC ko ma'am. Oh, you don't need that. Hindi na ikaw ang hawak sa appointments ko. Sundin mo na lang yung utos ko at utos ng mga ibang empleyado. That's all, thanks. Nakakalokong sabi ni Cassidy. Hindi ito makapagreklamo. Tinawagan ni Cassidy ang abogado niya na inutusan niyang mag-ayos ng pruweba na kasal na talaga sa una si Timothy. Don't worry ma'am, magiging malaki ang laban mo.
Maaari nating kasuhan ng bigamy si Timothy. Ganoon na din ang tunay na asawa dahil kasabot siya sa panluloko. Napangiti si Cassidy. Sige, maraming salamat. Ngunit paglalaroan niya muna ang dalawa bago niya isurrender sa legal ang lahat. Lumabas siya upang tignan si Rema. Ma'am, pwede na po ba akong... Don't talk to me. Wala ko sa mood. Maldita niyang saad. Napaka-unprofessional naman po, ma'am. Ganito po ba ninyo itrato ang empleyado ninyo? Una po, pinalampas ko na lang kasi alam ko po kailangan kong patunayan na maaasahan po ako. Pero bakit po parang sobra naman na yata? Napataas ang kilay niya nang harapin niya ito. Oh, I didn't know na malakas pala talaga ang loob mo. Why? Dahil ba sa magandang pagtrato ni Timothy sa'yo? I heard, pabor na pabor daw sa'yo ah. Sabi lang ng mga empleyado dito, even the guards. Lumikot ang mata nito. Ma'am, chismis lang po yun. Boss ko po si sir at asawa niyo po siya. Aware po ako. Bakit ko naman po gagawin yun? I don't know. Bakit nga ba? You tell me, Rema. Why? Ma'am, oh come on. Huwag ka nang magpaka-plastic para lang mapanindigan ang pagiging good assistant mo, kuno. Rema, alam ko na ang lahat. Nagulat ka? Well, me too, but tapos na akong umiyak eh. So now, maniningil naman ako. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Talaga ba, Rema? Sobrang cheap naman ang trip ninyo. Sa bagay, nagiging cheap ang isang tao kapag hayok sa pera. Lahat gagawin, makuha lang ang bagay na kinaiinggitan niya. Naku, Rema, walang gamot sa sakit na yan. Malakas niya itong sinampal. Papalampasin ko kung nalaman kong wala kang alam. Pero pinatunayan lang ninyo na tama ang lahat ng iniisip ko. Naglagay ng alcohol si Cassidy sa kamay niya. Masyado kang marumi. Nakakadiri. Layas na, Rema. You don't deserve to be here. Okay, fine. Sa wakas ay winakasan na rin ito ang pagiging plastic. Buisit, gustong-gusto na kitang patulan. Buti naman ay pwede na. Gusto mong malaman ng lahat? Oo, kabit ka, Cassidy. Ang yaman mo nga, tanga mo naman. At ginawa ka pang kabit. Ganyan ka kasi kadali mapikot eh. I'm sure may plano si Timothy at hindi niya ako iiwanan. Oh, ako nga raw ang buhay niya eh. Sobrang desperado naman. Saktong dumating si Timothy. Inabutan sila sa ganitong sitwasyon. What is happening? Alam niya na lahat. Itong buwisit na kabit mo na to sinampal at iniinsulto niya ako. Sumbong pa ni Rema. Hindi agad nakapagsalita si Timothy. Let me explain, Cassidy. Wala ka na dapat ipaliwanag. Gets ko na lahat. This is the reason, Timothy. Now you know. Hayaan mo kong ipaliwanag lahat sa'yo. Mahal kita, Cassidy. Mahal na mahal kita. Timothy, tama ng pagpapanggap. Alam na niya. Galit na sigaw ni Rema. Naiintriga na lahat at lahat ay nasa side niya. No, you shut up, Rema. Napangisi si Cassidy. Mga basura lang kayo na nagpumilit na magatasan ako. Well, I'm glad to help. Bari lang naman ang mga nadekwat mo, Timothy. It's not a big deal. Han, patawarin mo ko. Mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama. Ikaw ang pipiliin ko. Call the guard. Pakidala sa labas ang dalawang basura na to. Utos ni Cassidy. No please, huwag naman. Isa pang pangungulit mo, pulis nang ipapatawag ko. Malaking gulo kapag nalaman ng kanyang ama. Inihanda na ni Cassidy ang kanyang sarili. She's fully aware na hindi titigil ang ama niya hanggat hindi nakakaganti kay Timothy. Nag-spread na ang iskandalo sa company. Hindi man sabihin ng ama niya, alam ni Cassidy na may mga matang nakamasid ito. Nais lisanin ni Cassidy pansamantala ang katakot-takot na sermon na nag-aabang sa kanya. Gusto niya bigla ng katahimikan while inaayos ng abogado niya ang pagsampa ng kaso sa dalawa. Umuwi na muna si Cassidy upang mag-impake. Lilisanin na muna niya ang iskandalong nangyari. And kapag ready na ulit siya at may lakas na ng loob na kausapin ng magulang niya upang mag-open up, tsaka na siya magpapakita ulit. Huminto muna siya sa mini grocery store upang mamili ng kanyang kailangan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din pala si Johan. Tambay ito at mukhang ine-enjoy ang ice cream na binili nito. Paborito mo talaga yan? Tanong niya rito. Yeah, gusto mo? No thanks, biyahe pa ako eh. Ayoko malagkitan ng kotse ko. So, you're leaving? Paano naman ito nalaman? Halata kasi sa mga binibili mo.
Tatakas lang muna saglit. Sa tingin ko, kailangan ko rin to para makapag-isip. Mas mag-aalala lang sila kapag umalis ka ng magulo ang lahat. Mom told me, nabalitaan daw niya sa mami mo. Umiiyak ito nang magsumbong kay mami. So, alam na rin pala nila. Sabi na nga ba't kakalat na agad eh. Napailing pa si Cassidy. Basta bahala na, gusto ko munang tumakas ngayon. Tinignan pa niya si Johan. Please, don't tell them na nagkita. May alam akong lugar. Sama ako. Inubos nito ang ice cream. Dalian mo magbayad. Iniwan ni Johan ang kotse nito at sumama talaga sa kanya. Lakas yata talaga ng trip nito. Hindi naman sila close, kahit pa matalik na magkaibigan ng kanilang mga magulang. Bakit ba ikaw pa ang magmamaneho? This is my car. Maktol ni Cassidy nang agawin ni Johan sa kanya ang susi at sabihing ito na ang bahalang magmaneho. Gusto mo na bang mamatay? Ayoko pa. Marami akong pera. Sayang naman kung iiwan ko lang agad. Sa kalagayan mo, alam kong malalim ang iniisip mo at alam ko na nasasaktan ka sa mga nangyayari. Mamaya maisipan mong ibang gatong kotse. Hayaan mong samahan na lang kita. Isipin mong ginagawa ko to bilang suporta na lang din sa'yo dahil nakakaawa ka. Para na rin safe ka. Malapit ang mga pamilya natin. Oras na mamatay ka, malulungkot sila. Lalo na ang mami ko. Ito ang mahabang paliwanag sa kanya ni Johan. At sino namang nagsabi sa'yo na magpapakamatay ako? Hindi pa ako nahihibang para kitilin ang buhay ko dahil lang sa niloko nila ako. Talo ko pag ginawa ko yun. Hindi pwedeng ako lang ang magdusa. Sila dapat ang magdusa. Talo ka pa rin dahil hinahayaan mong kainin ka ng sakit na nararamdaman mo. Palayain mo ang sarili mo. Tanggapin mo na hindi ka naman talaga niya minahal. Pera mo lang ang gusto niya. Ipamukha mo pa. Napailing si Cassidy. Pero sinabi niya sa akin sa harapan mismo ni Rema. Minahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Dapat ba akong maniwala? Hindi ka naman tanga, di ba? Naging tanga ka lang kasi wala kang alam. Pero ngayon alam mo na lahat. Tapos sa mga kasinungalingan niya, tsaka niya sasabihin na mahal ka niya. Hindi ka dapat mabulag sa mga babulaklak niyang salita. Sabi nila matalino ka. Pero bakit parang hindi naman totoo? Hindi ko sila ipakukulong kung tanga ko. Dapat lang na gumanti ako. And now, kailangan ko munang pumunta sa peaceful place bago ko harapin ang sermon at pangaral ni mami at daddy. Swerte ka, kasama mo ko. May alam akong lugar. Malas ka. Anong pinagsasasabi mo na swerte? Asungot ka at sisirain mo lang ang hinahanap kong katahimikan. Pagmamaldita niya kay Johan. We, malas ba ako? O ako ang magdadala sa'yo ng katahimikan? Tsaka pwede ba wag kang mag-inarte? Pasalamat ka na lang at nandito ako. Mayabang pa nitong sabi na hindi na lang niya pinatulan. Nakarating sila sa rest house na sinasabi nito. Tanaw ang dagat na napakagandang pagmasdan. Totoo ngang napakaganda dito. Pati simoy ng hangin napakasarap lang hapin. See, sabi ko naman sa'yo, you should be thankful eh. Oo na, ang yabang mo. Hindi ka naman ganyan nung una nating meet ah. Para kang lalamon ng tao sa tingin mo at sa sobrang tipid mong magsalita. Ngayon ang yabang mo na. Tao nga naman. Let's say na komportable ako sa taong nakakasama ko. Yun lang yun, huwag kang mahumaling sa akin. Baka masaktan ka na naman, kawawa naman ang puso mo. Napakayabang talaga. Natawa na lamang siya bago iniwan na muna ito dahil nais niyang mag-swimming. Hinubad ni Cassidy ang pang-itaas at baba niya. Bikini na lamang ang natira. Samantalang si Johan naman, nakatanaw lang kay Cassidy. Nakita niya ang maraming missed calls galing sa kanyang ina. Tumawag siya dahil alam niyang hinahanap na siya nito. Gosh, buti naman at naisipan mong tumawag. Why? Si Cassidy nawawala. Matapos masiwalat na niloloko lang siya ni Timothy na wala ito na parang bula. Sobrang alalang-alala ang kanyang magulang. Napagawi ang tingin ni Johan kay Cassidy na umahon sa tubig. Sunod-sunod siyang napalunok dahil napaka-hot nito. Don't worry, she's fine. She's with me, Mom. And please don't tell them. Gusto muna ni Cassidy na makapag-isip-isip. Paliwanag at pakiusap niya sa kanyang mami. OMG, she's with you? Nak, may pag-asa pa. Please, ligawan mo siya. Niloko lang siya ng walang yun. Hindi ako interesado sa... Naputo lang sinasabi niya nang malapit na si Cassidy sa kanya. Bye, I call you later. Oh, is there a problem? Parang nakakita ka kasi ng multo eh. Iniwas ni Johan ang tingin niya. Sagwa mo kasing tignan. Sagot niya para asarin ito. Gabi na.
Hinanda na ni Johan ang dinner. Hindi kasi confident si Cassidy na siya ang maghanda ng dinner. Dahil baka hindi masarapan ang maarting binata. Let's eat. Sa tingin ko naman masarap kang magluto. Puri agad niya kahit hindi pa niya natitikman. Better to taste first bago pumuri. Unang subo niya, nalasahan agad niya ang kakaibang sarap ng dish. Talagang napakalasa nito at naiiwan pa sa dila niya ang lasa. Sandali nga, chef ka ba? No, pero naman ako lang sa mami ko. She's good with cooking. Hilig ko lang din to pag walang work. Imbis na kumain sa labas, madalas sa bahay na lang kami. I see, ang sarap nito. Sabi na masarap kang magluto eh. Masarap din ako, hindi lang ang luto ko. That's why ang daming nahihibang sa akin. Ito talaga ang problema ko eh. Hindi alam ni Cassidy kung nagbibiro lang ba ito o nagmamayabang talaga. Well, ano pa bang aasahan niya? Kidding aside, ayos ka na ba? Hindi mo na iaatras ang demanda mo? Sa tingin mo ba dapat kong iatras? And why would I do that? Gumaganti ako, Johan. Can't you see that? I see. Alam kong una pa lang, di ba? Pero hindi ba ang pinakamagandang revenge ay yung hindi ka magmumukhang desperada sa paningin nila? Ipakita mo sa kanila na sa kabila ng ginawa nila, nanatili kang matatag, maayos at hindi ka nasira dahil lang sa pangluloko nila. Instead, sila ang nasira ang buhay for doing that to you. Ipakita mo kay Timothy na hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Durog na durog ka man dahil sa ginawa niya. Nagawa mo pa ring lumaban at mabuo ang puso mo. Napatitig siya kay Johan. Saan galing ang mga payo mong yan? Masyado kang malalim. Dahil mas gusto ko na hindi ako mabasa agad ng isang tao. Di ko pinapakita agad sa kanila. Dagdag points yan sa'yo. I think that's cool. Mas cool ka. Always remember that. Napangiti siya at ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Makakatulong din pala talaga si Johan. Nakakapagpayo ito. Hindi na i-invalidate ang nararamdaman niya. Bandang 8:00, isang oras matapos kumain, ay nasa labas lang siya. Sinasamyo ang sariwang hangin. Umiinom ka? Tanong ni Johan. Napatingin siya sa dala nitong alak at 2 baso. Inabot niya ang isang baso na nilagyan nito ng laman. Tumawag si Mommy. Napalingon siya rito. Hinahanap ka na raw ng magulang mo. Sobrang nag-aalala sila. Nakiusap ako na wag niyang sabihin para hindi ka muna magulo. Mas maganda kung babalik ka na walang pressure. Matiwasay at nakapag-isip ng maayos. Maaasahan naman si Mommy, so you don't have to worry. Salamat. Hindi ako sanay na hindi mo ko tinatarayan. So gusto mo. Panira ka din eh, no? Nagiging mabait na nga ako sa'yo eh. Ngayon kasi mas nakilala ko na ganyan ka pala. Inre-respeto mo ang nararamdaman ko. Sana ganyan din si Timothy bago niya ako naisipang lukuhin. I really thought na siya na ang dawan ko. Salamat na lang ako hindi kami biniyayaan pa ng anak. Mas mahirap kasi kapag may anak na kami. Mas mahihirapan akong bumitaw. Nakikinig lang si Johan. Baka hindi ako pumayag na maghiwalay kami kahit pakabit ako. Mahalaga sa akin buo kami. Inubos niya ang alak na nasa baso niya bago nagsalin ulit. Ngayon naisip ko na nabilog lang pala talaga niya ako. Nabulag ako masyado, pero ang dali lang pala no? Sobrang dali lang mawala yung pagmamahal kapag puro galit na yung pumalit. Walang natirang pagmamahal sa puso ko eh. Masakit kasi niloko ko. Pero yung love na ang tagal kong naramdaman sa kanya, biglang nawala na parang bula. Ganyan nga, hindi mo pwedeng patuloy na mahalin ng isang tao. Hindi ka naman minahal talaga nung una. Ikaw ba, nagmahal ka na ba? Tanong niya upang mabaling naman kayo ng usapan. Yes, pero gaya mo, niloko lang din ako. Hindi ko na hinabol, hindi ko na pinilit. Isang araw nagising akong hindi na siya parte ng buhay ko. Hindi ko na siya mahal. That's why I understand you, Cassidy. Siraulo siya para lukuhin ka. Oo, mayabang ka pero matino ka namang tignan. Mali siya ng desisyon. Paano kapag bumalik siya? Para saan? The moment na umalis siya, wala na siyang babalikan, masaya na ako. Tama yan. Uminom tayo dahil parehas pala tayong sawi. Malalasing ka, tayo kong malasing. Ngunit pinilit niya ito. Napabuntong hininga si Johan nang makitang lasing na si Cassidy. Sabi na nga ba't malalasing lang ito? Buti na lang hindi niya ito sinabayan. Binuhat na niya ito papasok sa rest house. Sana hindi na ako maloko. Sana maranasan kong mahalin ng sobra.
Lumuluha ito habang nakapikit. Napabuntong hininga na lamang siya bago ito hiniga sa kama. Nagulat siya nang hilahin siya ni Cassidy. Johan, sobrang bait mo sa akin. Gusto mo ba ako? Lasing ka lang, hindi ako mabait. Nasaktan din ako para sa'yo nung nalaman kong niloko ka. Iminulat ni Cassidy ang mga mata nito. Nasaktan din ako pero ayos na ako ngayon. Gusto mo ba awayin ko siya? Natawa siya dahil ang cute pala ni Cassidy paglasing. Matulog ka na. Ngunit inibabawan siya ni Cassidy. Napansin ko ang ganda pala ng mata mo. Titig na titig ito sa kanya. Lasing ka, Cassidy. Sana ikaw na lang ang una kong nakilala, Johan. May kung anong naramdaman si Johan. Hindi niya alam kung makakapagpigil pa siya pero sana huminto na si Cassidy. Hindi siguro ako masasaktan ng ganito kung ikaw ang unang nakilala. Sinunggaban niya ito ng halik at hindi na nagpaligoy-ligoy. Bahala na. Basta hindi niya na kayang pigilan ang nararamdaman niya sa mga oras na to. Gaya ni Cassidy, hinahanap-hanap rin niya ang ganitong pakiramdam. At oo, sana nga. Sana sila na lang ang unang nagkakilala. Baka sakaling hindi sila nasaktan. Masakit sa ulo ang alak. Normal lang ito na maramdaman ni Cassidy. Ngunit ang hapdi sa pechay niya ang kinakakaba niya. Lasing siya kagabi. Ngunit may mga natatandaan pa naman. Aware siya na nawala siya sa sarili. At tila ba may nangyari sa pagitan nila ni Johan. Ngunit kailangan niya itong kumpirmahin. Madahan siyang bumiling at nabungaran niya si Johan na walang saplot at mahimbing ang tulog. Mariing napamura si Cassidy. Anak nang, natigilan siya nang magmulat ito. Morning, masama ba ang pakiramdam mo? Ito ang naging tanong nito sa kanya. May nangyari sa atin? Umalis na ito sa kama. Tumambad sa kanya ang matambok nitong pangupo at ang malaki nitong sandata. Sa tansya niya, malapipino na hybrid at mataba ang sukat. Kaya naman pala mahapdi. Napakalaki naman pala talaga nito. Sa totoo lang habang sinusukat niya ito sa tingin, tinatanong niya sa sarili niya kung paano niya ito kinaya kagabi. Tama na ang pagtitig, baka matunaw. Ipahinga mo na lang muna ang sarili mo. Ako na ang magluluto ng almusal. Putik! Napasabunot si Cassidy sa kanyang sarili nang ito ay makalabas. Ang laki kong gaga. Bakit ako nagpagalaw sa hindi ko naman boyfriend? Halos sampalin ni Cassidy ang kanyang sarili. Isa akong malaking gaga. Nanlulumong napahiga na lang ulit si Cassidy. Nanlalambot pa siya at parang hindi makalakad sa mahapdi niyang pechay. Dry na rin kasi talaga siya dahil hindi naman sila palaging nagtatabi ni Timothy. Bumalik na sa pagiging masikip ang kanyang perlas kaya siguro nanibago. Hindi rin naman kasi talaga malaki ang kay Timothy kaya nabigla sa size ang kanyang pechay. Magiging awkward na ba sila? Paano na? Nasa kalagitnaan pa lang siya ng pakikipaglaban sa manlulokong ex niya. Tapos ngayon, pumasok na naman siya sa panibagong problema. Ay, basta bahala na. Si Johan naman ay abala sa kanyang niluluto. Inalala niya ang naganap sa kanila kagabi ni Cassidy. Natatawa siya habang ito ay sinasariwa. Gulat na gulat kasi ito sa size niya. Bakit? Maliit ba ang sagagong Timothy na yun? For sure, mas lamang siya. Yun ang nasisiguro niya. Dahil obvious naman sa reaksyon ni Cassidy. Hindi niya pinagsisihan ang nangyari. Dahil parehas nila itong ginusto at nasa tamang edad na sila sa mga desisyong ginagawa nila. Dala ni Johan ang breakfast ni Cassidy pagbalik niya sa silid. Nadatna niya itong nagbabasa. Almusal na, mamaya na ang pagbabasa. Mahilig ka pala sa mga libro. Pati ang libro ng mga gusto ko ay may complete collections ka. Gusto mo ba? Sige, sa'yo na. Mahal ang libro na yan, wag na lang. Limited edition silang lahat. Sa'yo na. Tanging sagot niya bago sinimulang galawin ang pagkain ito. Subuan na kita. Johan, hindi naman ako baldado eh. Salamat sa almusal, iwan mo na lang. Ngunit hindi niya na ito pinatapos dahil sinubuan niya na ito. Magiging mailap ka pa ba? May nangyari na nga sa atin eh. Tanda na tayo para maging mahiyain sa isa't isa. We know what we're doing, Cassidy. I'm very aware. Hindi mo naman ako gusto, diba? Tawag ng laman lang yun. I don't know. Sinusubukan kong i-figure out. Update kita kapag mahal na kita. Natatawang sagot ni Johan.
Maging si Cassidy ay natawa. Sira ulo, natikman mo lang ang pechay ko, ganyan ka na? Masyado ba akong maganda para mahibang ka? Maganda ka pero hindi ako naniniwala sa love na biglaan. Ayoko sa ganoong pag-ibig dahil tingin ko mabilis lang din iyong mawawala. Ako rin, agree ako sa sinabi mo. Gusto ko yung love na hindi pinilit at hindi minadali. Nadala na ako kay Timothy. Buti naman maliwanag na sa isipan nito. Babalik ka na ba? Haharapin mo na ba sila? Oo, bukas biyahe na tayo. Gusto kong tanggapin lahat ng sermon ni Daddy. Tapos tsaka ako babalikan si Timothy at tatapusin ang lahat. Tumango siya bago ipinagpatuloy ang pagsubo ng pagkain kay Cassidy. Dahil hanggang ngayon na lang sila, nais ni Johan na makapasyal muna sila ni Cassidy bago bumalik ng Manila. Saan ba kasi ang punta natin? Mas gusto ko nasa rest house lang. Madaming mabibiling souvenirs dito. Nakakita ng bracelet si Cassidy at naingganyo na ito. Habang namimili si Cassidy, tumunog naman ang kanyang cellphone. Hindi nakasave ang number kaya hindi niya kakilala. Who's this? Saan mo nakuha ang... Naputol siya nang mabosesa ng tumawag. Boses pa lang nito kilalang kilala niya na. It's me. Miss mo ba ako? Ira? Nasa Pinas na ako. Gusto kitang makita at makausap. Nasaan ka ngayon? Mali ka yata ng tinawagan, Ira. Hindi mo na ako boyfriend. Wait, huwag mong ibababa. Miss na kasi kita eh. Matagal na kaming hiwalay. Ginamit ko lang naman siya eh. Ikaw talagang mahal ko, Johan. Gusto kong bumawi sa'yo. Ibababa ako na. Malamig na sagot niya. Hindi ako susuko, Johan. Ito ang huling salitang binitiwan ni Ira bago niya ibaba ang tawag. Wala na siya sa mood. Sira na ang araw niya dahil sa maling pagpaparamdam ni Ira. Para itong kabuti na basta na lamang susulpot. Nakakatawa na sa kabila ng lahat, iniisip pa rin ito na may babalikan pa ito. Bakit sobrang babaw ba niya? Ayos ka lang ba? Bumalik si Johan sa kanyang diwa. Tahimik lang siya kasi kanina pa. Si Cassidy ay kung ano-ano na ang napili at may nakikipag-usap rin dito ng mga dayuhan. Pero siya'y tahimik lamang simula nang tumawag si Ira. Mauna na ako sa rest house. Paalam nito sa kanya. Tumango naman ito't hindi na siya pinigilan kahit siya naman ang nag-aya dito. Sana lang hindi manggulo si Ira. Ayaw na niya na may kumukulit sa kanya. Masaya na siya ngayon at wala na rin siyang nararamdaman sa ex niya. Nagiging interesado na siya kay Cassidy. Kaya sana wag nang sumingit si Ira dahil may mga tanong siya na nais niyang mabigyang linaw. Pansin ni Cassidy ang pagbabago ng mood ni Johan. Hindi man niya direktang maitanong dito pero ramdam niya na may nakapagpabago sa mood nito. Gusto mo bang kumain? Tanong niya nang madatnan ito sa couch na malalim ang iniisip. Wala akong gana. Gusto talaga niyang malaman kung anong naging problema, kung bakit ito biglang nawala sa mood. May problema ba? Maayos ka pa kasi kanina pero ilang minuto lang ganyan ka na. Ikaw rin ang may gusto na lumabas kaya bakit? Ira called me. Putol nito sa kanya. And who's Ira? Ex ko. Siya bang dahilan? Now I get it. Hindi ka pa nga nakaka-get over sa kanya. Parang may kung anong kirot sa puso ni Cassidy. Inasahan kasi niya na wala nang pagtingin si Johan sa kinuwento nitong ex. Ngunit sa inaasal nito, malinaw na may pagtingin pa ito rito. Bakit siya na-disappoint? Oo nga pala, umasa nga pala siya. Natawa tuloy si Cassidy sa kanyang sarili. Imbis kasi na atupagin muna niya ang iniwang problema, naisipan pa niyang umalis at kasama pa ang lalaking ito. Nawala tuloy siya sa focus. Totoong wala na siya sa akin. May mga nakakapagpagulo sa isipan ko. Ngunit hindi niya na pinakinggan pa ang ibang mga sasabihin nito. Wala na siyang pakialam ano man iyon dahil malinaw sa kanya na wala naman talaga silang dapat ipaliwanag sa isa't isa. Malaki na sila para magbahay-bahayan. Ang nangyari sa pagitan nila ay desisyon nila at walang involved na feelings. Malinaw na tawag lang ito ng laman. Hinayaan kasi niya na manipulahin siya ng nararamdaman niya. Mawawala rin naman to. Oras na nakabalik na sila sa Manila, mawawala na rin ang umuusbong niyang pagtingin para kay Johan. Nakagayak na si Cassidy. Madaling araw nila piniling bumiyahe. Si Johan ay hinihintay na siya sa kotse. Humingi kasi siya ng ilang minuto para makapaglakad-lakad pa sa dalampasigan dahil pagdating sa Manila, sabak na naman siya sa problema.
Babalik ako dito pag maayos na ang lahat. Ito ang bulong ni Cassidy sa sarili niya bago lisanin ang lugar. Wala silang imika ni Johan. Nakikita niya na parang nais siya nitong kausapin, ngunit siya naman ang iwas ng tingin. Pakidrop na lang ako sa terminal. Ayoko kasing malaman ng magulang ko na kasama kita. Bilin niya, malayo pa man din. Bakit nahihiya ka? Sa bagay, hindi mo naman pala kasi ako karelasyon, kaya ikinahihiya mo na kasama mo ko the whole time. Tila inis ang boses nito at reaksyon. Problema mo? At oo, ayoko ma-issue na kasama kita habang yung problema ko iiniwan ko. Para sa akin, walang masama Cassidy. Single ka na at siya ang unang sumira sa relasyon ninyo. Wala na siyang pakialam kahit umiksena pa ako. Para sa akin, totoo ang lahat ng ginawa natin kahit panandali ang araw lang Cassidy. Wala akong pinagsisisihan. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa tumatawag si Ira. Once na tumawag ulit siya, magugulo na naman ang puso't isip mo. Hindi ako magiging rebound sa kahit na sino Johan. Mabubuhay ako na walang lalaki. Pangangatwiran ni Cassidy. Hininto ni Johan ang kotse. Hindi ko na nga siya gusto, matagal na siyang wala sa puso ko. This is bullshit. Bumiyahe ka mag-isa mo, magkukommute na lang ako. Ayoko maniwala sa mga kasinungalingan mo. Gaya ka lang din ni Timothy na umpisa pa lang niloloko na ako. Mga wala kayong puso. Luhaang bumaba si Cassidy sa kotse. Ngunit sinundan naman siya agad ni Johan at niyakap. Bakit ayaw mo maniwala? Ikaw na ang gusto ko. Hindi ko alam kung tama ba na sumabay ako sa problema mo. Pero mahal kita Cassidy. Hindi kita niloloko o ginagawang rebound. Ito ang sagot na hinihintay ko kaya naguguluhan ako. Gusto kong masigurado na mahal nga kita. At hindi lang panandalian ang nararamdaman ko. Gusto kong maging parte ng buhay mo. Gusto kong samahan ka sa laban mo pero ang hirap makapasok. Kasi patuloy mo kong tinataboy. Hinarap ni Cassidy si Johan. Totoo ba ang mga sinasabi nito? Hindi ba siya namamali lang ng rinig? Bakit ako? Bakit ako pa? Sobrang gulo ng buhay ko. Bakit hindi ikaw? Mahal kita. Ikaw na ang gusto ng puso ko. May magagawa ba ako? Pero natatakot ako, Johan. Natatakot akong hayaan ang nararamdaman kong ito. Dahil baka maulit na naman ang sakit. Tama na. Ayoko nang maranasan pa ulit yun. Hinagkan siya ni Johan, mariin at matagal. Sumabay si Cassidy sa halik nito habang parehas silang lumuluha. Habol nila ang kanilang paghinga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Poprotektahan kita mula sa kanya. Ipapaliwanag ko din ang lahat sa magulang mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to Cassidy dahil nandito ko. Ito ang pangako ni Johan. Nakaramdam ng kagaanan si Cassidy. Pakiramdam niya, wala na siyang dapat pang ikatakot dahil ibinigay na ang tamang tao para sa kanya. Ngayon ay naniniwala na siya sa tadhana. Hindi man sila ang unang pinagtagpo para mag-ibigan, ito pa rin naman sila, nagawang remedyohan ni Cupido at ilagay sa tama. Pakiusap, huwag mong sirain ang tiwala ko at ang puso ko ingatan mo sana. Ito lamang ang tanging hiling ni Cassidy. Muli ay niyakap siya ni Johan. Umuwi na tayo at tapusin na natin ang problema mo kay Timothy at sa malanding babaeng yun. Don't worry, kasama mo ko. Hindi ako papayag na magulo ka pa ni Timothy. Bumiyahe na sila nang matiwasay ni Johan. Hawak nito ang isang kamay niya habang ang isang kamay nito ay nasa manibela. Ngayon ay nawala na ang mga takot ni Cassidy dahil alam niyang may kasama na siya. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ni Johan. Ipinangako nito na sasamahan siya at poprotektahan. At iyon ang pinangahawakan niya magmula ngayon hanggang sa mawalan siya ng hininga. Nakarating na sila ni Johan. Hawak kamay silang pumasok sa mansyon ng kanyang magulang. Nagulat ang mga ito sa nasaksihan sa kanilang dalawa. Lakas loob si Johan na dumiretso habang hawak ang kamay ni Cassidy. Napansin niyang nakaramdam ito ng kaba, ngunit nandito siya sa tabi nito para palakasin ang loob nito. Iha! Sinalubong na agad ito ng ina nito at hindi na pinansin ang kamay nilang magkahawak. I'm fine, Mommy. Pasensya na nawala ko bigla. Gusto ko lang po makapag-isip-isip bago ipapaliwanag ang lahat. Wika nito sa ina. Siya naman ay hinayaan na muna ang dalawa, habang ang ama ni Cassidy hindi maalis ang tingin sa kanya. Tama na ang paligoy-ligoy. Gusto kong ipaliwanag mo ang lahat, Cassidy. Hindi pwedeng iwan mo na lang basta ang problema mo at takasan nito. Harapin mo ang ginawa mong desisyon. Ilang beses na kitang
Pinutol ng ina ni Cassidy ang ama nito na nagsisimula na. Hindi mo man lang ba pagpapahingahin ng anak mo? Hindi mo man lang siya kamustahin? Habang pinapatagal lalong lumalala. Para lang alam mo, kumilos na ako kahit wala ka pa. Pinakulong ko ang 2 walang yang yun at tinalis ang lahat ng kaginhawahan nila sa buhay na alam kong sa'yo lang din naman ang galing, Cassidy. Totoong niloko nila ako, Daddy. Hindi ko alam na umpisa pa lang hindi naman talaga ako ang gusto ni Timothy. Ginawa niya lang akong way para makalasap ng marangyang buhay. Nalaman ko lang dahil sa tulong ng isang malapit sa kanya. Hindi ko sinawalat agad dahil may mga nais pa akong malaman. At isa pa nahihiya ko sa iyo, Daddy. Ilang beses mo kong sinabihan at pinangaralan pero ipinaglaban ko siya. Ngayon tama pala lahat ng sinabi mo. Ngunit nabulag ako. Ginusto kong maghiganti, Daddy. Pero nung nalaman mo na takot ginusto mo nang tumakas para makapag-isip. At pagkatapos bakit kasama mo si Johan? Dahil siya ang nasa tabi ko the whole time, nadurog ako, Dad. Binuo niya akong muli. Ipinaramdam niya na karapat dapat akong mahalin. Oo, alam kong mabilis. Pero nawala na ang pagmamahal ko kay Timothy. At napalitan na lamang ito ng galit. Kaya mabilis lang nabaling kay Johan ang pagmamahal ko. Hindi ko po siya pababayaan. Poprotektahan ko po siya. Malalaman mo ang sagot ko kapag inayos mo ang problema mo kay Timothy. Sa ngayon, pasensya na, Johan. Hindi mo makukuha ang sagot na gusto mo kahit na malapit pa ang ina mo sa amin. Dala na ako na masaktan ng anak ko. Gusto ko munang maayos ang problema at kapag talagang nakita ko na wala kayong pagdadalawang isip sa isa't isa, makukuha ninyo ang suporta ko. Naiintindihan ni Johan, nirerespeto niya ang ama ni Cassidy dahil tama naman ito. Dapat munang maayos ang problema bago ang lahat. Sorry, yakap siya ni Cassidy at kasalukuyan silang nasa labas. Bakit? Para saan naman ang sorry mo? Sorry kasi hindi pa sang-ayon si Daddy sa relasyon natin. Hayaan mo bukas na bukas lang. Pupuntahan ko si Timothy at kakausapin. Nare-respeto ko ang Daddy mo. Tama naman siya. Bukas isasamahan kita. Hindi na. Dapat ay ako lang ang tumapos nito. Hintayin mo na lamang ako. Please, sa labas na lang ako basta kasama mo kung pumunta doon. Napabuntong hininga ito at wala nang nagawa pa. Maagang gumising si Cassidy. Inihanda niya ang sarili upang puntahan ng 2 manloloko. Naiwan sa labas si Johan. Pinatawag na muna niya sa pulis si Rema. Ito muna ang nais niyang makausap. Bakit ka pa nandito? Hindi ka pa masaya na makita kaming nagdurusa? Ito ang bungad ni Rema sa kanya. Ngumiti siya. Walang puot. Wala nang galit. Tanging sama na lang ng loob. Pinapatawad na kita, Rema. Wala naman na ako magagawa Nangyari na. Gusto ko na lang magsimulang muli. Masama na lang ang loob ko dahil bilang babae, dapat alam mo kung ano ang pakiramdam na maloko. Ikaw ang masigit na makakaunawa sa akin kung bakit ako galit na galit sa mga nalaman ko. Totoong mahal ka niya at iyon ang nakapagbigay ng impyerno sa akin. Wala naman akong pakialam Kahit na makulong ako, siya ang lakas ko, Cassidy. Siya ang buhay ko. Siya ang lahat sa akin kaya ako nanatiling matatag. Pero simula nang aminin niya mismo sa harapan ko na mahal ka niya, sobrang sakit pala. Ganito pala kasakit kapag nakita mong unti-unting nahuhumaling ng asawa mo sa niloloko niyang babae. Sige na, panalo ka na. Ilabas mo na lamang siya rito sa pesting kulungan na to kahit wag na ako. Dahil mas gugustuhin ko na lang na makulong kaysa makitang balikan ka niya. Lumuluha si Rema. Wala na akong planong balikan ng asawa mo. Hindi ko siya asawa. Ginamit lang ninyo ko. Hindi ko na siya mahal. Masaya na ako sa sisimulan kong buhay. Kasama ang tamang tao na nakalaan sa akin. Gusto ko lang matapos na to kaya nandito ko. Matapos kausapin si Rema, si Timothy naman ang isinunod niya. Laking gulat pa nga nito nang siya ay masilayan. Cassidy, mahal ko? Don't touch me. Nandito lang ako para kausapin ka. Tapos na si Rema. Hindi kasi ako makakapagsimula hanggat hindi ko ito ginagawa. Sa tingin ko, ito na ang pinaka-revenge ko. Hindi man umayon sa gusto ko, pero ramdam kong naging tagumpay ako. Una sa lahat, salamat Timothy kasi minulat mo yung mga mata ko sa mga bagay na maaari ko pang magawa't maranasan. Hindi na kita mahal. Wala nang natira kundi tanging pagpapatawad na lamang. Masaya na ako sa buhay na sinisimulan ko kasama si Johan. Yes,
Si Johan ang lalaking pinag-alayan ko muli ng tiwala at ng puso ko. Itigil mo na, Timothy, tapos na tayo. Walang dapat i-process na divorce dahil unang-una, invalid ang kasal natin. Hindi ako masamang tao para ikulong kayo rito. Sana pag nakalayan na kayo, piliin ninyong mamuhay ng maayos. Mahal ka ni Rema, kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Salamat dahil sa'yo, nakilala ko ang tamang taong nakalaan para sa akin. Ito lamang at umalis na si Cassidy nang may ngiti sa kanyang labi. Hindi nagustuhan ng ama niya ang desisyon niyang palayain ng dalawang nanloko sa kanya. Ngunit para kay Cassidy, ang luwag sa dibdib ng naging desisyon niya. Hindi mo dapat hinayaan na makalaya ang dalawang yun, Cassidy. Hindi sila nararapat. Niyakap niya ang kanyang ama. Tama na, Daddy. Gusto ko na pong magsimula ng panibagong masayang memories. Kasama po ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala po kong karapatan na hindi magpatawad. Hiling ko na sana, piliin na nila ang landas na tama at maayos. Napasulyap siya sa nobyo niyang proud na proud pala sa kanya habang nakamasid. Habang ang ama niya, tinanggap na lang din ang kanyang desisyon. Sige na, wala naman na akong magagawa. Ngunit alam mo anak, proud ako sa'yo. Manang-mana ka sa mami mo na mapagpatawad. Masasabi kong napalaki ka namin ng maayos at may takot. Sumenyas siya kay Johan na makisali sa kanila. Ngunit tumanggi ito dahil moment daw nila iyong mag-ama. Johan, hindi mo ba tatawagan ng ina mo? Nais ko siyang makausap. Utos ng ama ni Cassidy. Opo tito, tatawagan ko na po. Masayang sagot nito bago nagpaalam sa kanya na lalabas muna. Natatawa siya dahil nakita niya ang panginginig ng kamay ni Johan. Parang tinakot mo naman daddy si Johan. Natawa ang kanyang ama. Gusto ko na masiguro ang nararamdaman niya para sa'yo. Dahil nadala na ako masaktan ka anak ko. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Kaya ang sakit na nararamdaman mo, mas triple ang balik sa amin. Napabuntong hininga siya dahil napag-alala niya ang kanyang magulang. Mahal niya ako daddy. At mahal ko rin po si Johan. Sa family dinner, magkakaharap silang lahat. Si Johan ay tabi niya at ang magulang niya, kaharap nila gayon din ang ina ni Johan. Sabi na nga ba nakalain mong sila pala talaga ang para sa isa't isa. Lumbay na lumbay talaga ako nung ikasal ka, iha. Ngunit nitong nalaman ko na kasama ka ng anak ko, nabuhay ang pag-asa ko. Ikaw talaga ang nais kong maging manugang. Natatawa si Johan sa ina nito na sinaway naman niya. Siya kasi masayang masaya na ito ang magiging biyanan niya. Masaya din po ako, tita. Tita, dapat yata ay mami na ang itawag mo sa akin. Kasi naman sa kasal din naman ang punta ninyo ni Johan. Mami, panira ka naman Sabi ko naman sa iyo ko nang magbubukas sa usapin na yan sa magiging asawa ko. Napasulyap siya kay Johan. Plano mo na pala akong pakasalan? Ngunit sigurado ka na ba, Johan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit? May dahilan ba para magdalawang isip pa ako? Ngunit bago kasi ang bagay na iyon, si tito at tita muna ang dapat kong kausapin. Si mami naman kasi nangunguna sa sobrang excited Iho, bago mo pa sabihin nakausap na kami ng ina mo. Natatawang sagot ng mami ni Cassidy. Ngunit sigurado ka na ba talaga, Johan? Wala naman kaming tutol. Ngunit iyon kung sang-ayon si Cassidy na makasal. Siya magdedesisyon at hindi kaming mga magulang niya. Paliwanag ng kanyang ama. Siya ang hinihintay ng lahat na sumagot. Malawak ang ngiti niya nang harapin si Johan. Oo naman, sigurado na po ako kay Johan dahil mahal na mahal ko po siya. Walang dahilan para patagalin pa ang lahat. Naniniwala ako na hindi niya ako sasaktan. Walang pangamba at sakit sa piling niya. Iyon naman pala masayang bulalas ng ina ni Johan. Naluluha pa ito at ilang segundo pa, humagulgul na. Si mami talaga? Naiiling na sabi ni Johan. Pasensyahan na ninyo, sobrang saya ko lang talaga. Hindi ko kasi inaasahan na pwede pala itong mangyari. Yakap naman ito ng mami niya at parehas na nag-iiyakan ng dalawa. Matapos ang dinner ay nagpasya silang maglakad-lakad na muna sa labas. Maliwanag ang buwan kaya ito ang nagsisilbing gabay sa madilim na paligid. Masarap sa pakiramdam na pumayag kang makasal sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ba ipapakita ang reaksyon ko. Gusto ko kasing umiyak Ngunit gusto ko rin naman ng umiti lang sa sobrang saya. Halo-halong emosyon, Cassidy. Ikaw lang ang may kakayahan na makapagbigay sa akin ito.
Natigilan sila sa paglalakad at hinarap niya si Johan. Ikaw naman ang makakapagpakalma sa puso't isip ko. Ikaw ang pahinga ko. At kahit gaano kapagod ang isip ko, nandyan ka para maging pahinga ko. Kinarga siya ni Johan paharap para tuloy siyang unggoy na nakasabit dito. Ayos lang ba? Mabigat ako, Johan. Hindi ka naman mabigat eh. Tangin itong sagot. Pasaway ka? Sa'yo lang naman ako ganito eh. Wala na tuloy siyang naisagot pa dito. Gusto ko sa wedding natin na simple lang. Hindi bonggang-bongga kasi hindi yun ang definition ng love para sa akin. Presence mo at ng mga taong nakasuporta sa atin ang dapat kong makita. Hindi ang mga kung ano nung pakinang o disenyo. Paliwanag ni Cassidy. Basta masaya ka, masaya na din ako. Tanging sagot ni Johan na nakaayon lang sa lahat ng kanyang sinasabi. Ilang minuto lang na paglalakad, bumalik sila sa mansyon ng kanyang magulang. Dumiretso sila sa silid dahil nais na nilang makapagsolo at wala namang tutol ang mga ito. May pahabol pa nga ang ina nila. Bigyan na ninyo kami ng apo. Natatawang napailing na lamang silang dalawa ni Johan. Nahiga sila sa kama at napatitig sa kisame. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong love. Araw-araw mo tong mararamdaman, Cassidy. Umibabaw si Johan sa kanya. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo at ipaalala na mahal kita kahit maumay ka pa sa boses ko. At bakit naman ako mauumay? Gaya mo, palagi ko rin ipapaalala na ikaw ang pinili ko. Ito ang pinili ko. Hinagka niya si Johan hanggang sa lumalim ang halik nila at mapunta sa mas malalim pang gawain. Buhaghagang buhok ni Cassidy nang magising siya kinaumagahan. Pagod siya sa naganap sa kanila ni Johan, ngunit sulit naman ang lahat. Nahihiya siyang nagsuot agad ng saplot at inayos ang buhok niya. Naramdaman siguro siya ni Johan kaya ito ay napamulat. Wala rin itong saplot, tambad na tambad sa kanya ang makisig nitong alaga. Natatawang pintik niya iyon, ngunit laking gulat niya nang mabilis itong tumulis. Grabe naman umagang umaga. Pakalmahin mo. Natatawang utos ni Johan. Malagkit na naman ang tingin nito sa kanya. Ngumiti siya bago bumaba ang tingin sa alaga nito. Mamaya na lang, kalma ka muna. Pakiusap niya sa sandata ni Johan. Natawa ang nobyo niya at hinila siya pabalik sa kama. Pilyo ka. Anas nito bago may kung anong tumusok sa kanyang pechay. Napakabilis ni Johan. Nakapasok agad ang kargada nito nang hindi niya namamalayan. Akala niya yayakapin lang siya nito. Paspas si Johan sa ginagawa nito habang siya naman hibang na hibang umagang umaga pa lang. Buti na lang ay tapos na nang kumatok ang ina ni Cassidy. Dali-dali siyang nag-ayos, ganun din naman si Johan. Binuksan niya ang pinto at nakangiting bumungad sa ina. Yes, mommy. Natawa ito bago sinulyapan si Johan. Baba na, breakfast is ready. Sige po, susunod na kami. Tumango ito bago sila iwan. Nakahinga siya ng maluwag pag alis ng kanyang mami. Pasaway ka talaga? Baling niya sa nobyo. Inalis na muna nito ang mga saplot. Shower na. Pumayag na siya upang presko nga naman sila pagbaba. Wala naman ang ganap sa shower dahil alam ni Johan na pagod siya. Hindi rin tama ang tulog niya dahil anong oras na sila natapos. Sabay silang bumaba sa dining area. Nadat na nila ang ama niyang sumisimsim ng kape. Ang ina niyang nakikipagdaldala na sa ina ni Johan. Naupo na sila upang mag-almusal. Nilagyan niya ang plate ni Johan ng ulam habang si Johan nilalagyan din ang sa kanya. Hindi nila namalayan na pinagmamasdan na pala sila ng kanilang mga ina. Ganyan din sa akin ng ama ni Cassidy noong wala pa kaming anak. Tila ba na-miss ng ina niya ang nakaraan nila ng kanyang ama, kaya napabuntong hininga pa ito. Ang ama naman ni Johan ay sweet na sweet din sa akin, hindi ba? Ikaw pa ang third wheel hanggang sa nakilala mo ang asawa mo. Wika naman ng ina ni Johan. Sila naman ay hindi na lang pinansin ng dalawa at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Tama na ang daldalan. Iniistorbo ninyo't iniilang ang mga bata. Dumaan din kayo sa pagiging ganyan, wag na kayo mainggit. Saway ng ama niya sa dalawa. Natawa sila ni Johan. Palibhasa matandang hukluban ka na. Bulong pa ng ina niya na narinig naman ng lahat. Masayang natapos ang almusal nila. Dahil nagtoka-toka na ang mga magulang nila sa aayusin para sa kasal nila, ay sa isusuot na lamang nila sila nakatoka. At nagpasya nga sila na ngayong araw ay magtitingin. Hindi pa sila nakapili dahil napakaraming maganda.
Minabuti nilang maglakad-lakad na muna sa park at sa hindi inaasahan, may isang babaeng lumapit bigla kay Johan. Niyakap pa nga nito si Johan kaya nagulat si Cassidy ngunit agad itong kinalas ni Johan. Ira, what are you doing? Galit na tanong ni Johan. So ito pala si Ira. Nakaramdam ng inis si Cassidy ngunit ayaw niya nang mag-iskandalo. Please show some respect. Hindi mo dapat ibinababa ang sarili mo kahit papatay na patay ka sa partner ko. Sayang at nawawala ang class mo. Maganda ka pa naman sana. By the way, my name is Cassidy and I'm his fiancé kung hindi mo pa alam. Napangisi ito at siya inirapan. Mayabang ka naman masyado. Hindi mo alam ang past namin ni Johan so wala kang karapatan. Excuse me, walang karapatan ako? Totoo nga ang chismis na mas matapang na ang kumakabit sa original. Nakakaawa talaga ang mga babaeng gaya mo. Sobrang desperada kasi ninyong makuha lang ang nais ninyo. Parang hayop na gutom na gawin ng lahat makakain lang. Oh, hindi ka ba nasabihan na marunong din ako magmaldita? Una siyang naging akin. Tama na Ira, umalis ka na. Mahal ko si Cassidy at siya lang ang babaeng mamahalin ko. Johan, it's okay. Let me handle this one. Hintayin mo na lang ako sa pwesto na yun. Turo ni Cassidy na sinunod naman ito. Hinarap niyang muli si Ira. Hindi ko alam na may kadramahan ka rin pala, no? Sinasabi ko lang ang totoo na ako naman talaga ang unang minahal niya. Malas mo kasi nasa iyo na pinakawalan mo pa. Bakit ngayon ka pa maghahabol? Dahil after all, mahal ko pa rin pala siya. Huli na Ira, isasampal ko pa ba sa'yo na hindi ka na niya mahal? Kakasal na nga kami. Don't be rude. Bumati ka naman. Ibalik mo na sa akin si Johan. Isang malakas na sampal ang kanyang iginawad. Ayan ang sagot, para matauhan ka naman. At ang sakit ha, sobrang kapal na pala talaga ng mukha mo. Lumapit sa kanila si Johan upang umawat. Let's go, bulong nito sa kanya. Ngumiti siya at tumango, ngunit nag-iwan pa siya ng masakit na salita kay Ira. Ang taong malandi, hindi nakarapat-dapat bigyan ng second chance. Dahil ang kalandian wala ng lunas. Uulit-ulitin lang niyang gagawin yan. Galit na minumura siya ni Ira. Sumabog na ito at talagang nag-iskandalo. Ngunit nakasakay na sila sa kotse. Hindi ko gustong magkita kami. Sadyang napakakulit niya. Don't worry Cassidy. Binago ko na ang SIM ko. Hindi niya na ako matatawagan. Tinitigan niya si Johan. Hindi mo kailangan magpaliwanag dahil naniniwala ko sa iyo, Johan. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Salamat mahal ko. Sa isang buwan na paghahanda para sa kasal, sa wakas ay naging maayos. Walang humadlang, walang naging iskandalo o problema. Si Ira, wala na din silang naging balita simula nung magharap sila nito. Sa tingin ni Cassidy natauhan na ito sa kahibangan nito. Bumukod na sila ni Johan sa bahay na nabili nito. Ito na nga sila't nagsisimula ng masayang buhay. Nais na agad nilang makabuo kaya walang pagkakataon nang hindi nila pinalampas. Hanggang sa makalipas pa ang isa pang buwan, nakaramdam ng pagbabago si Cassidy sa moods niya at sa mga pagkain na kanyang kinakain. Madalas ay ayaw niya at iba ang cravings. Nasisigawan at naaaway rin niya ang asawa niyang si Johan nang dahil lang sa maliit na bagay. Minsan pa nga, siya ang gagawa ng dahilan maaway lang niya ito. Ngunit napaka maunawain ng kanyang asawa. Hindi na lang ito kumikibo at hinahayaang humupa ang inis niya. Magpiti kaya ako? Out of nowhere, naitanong ni Cassidy sa kanyang asawa habang tahimik silang nanonood ng TV. Ha? Bakit? Buntis ka? Wala talaga itong ideya. Hindi niya masisi si Johan dahil wala rin naman itong ideya sa pagbubuntis. Hindi ko alam, pakiramdam ko. Well, let's see. Tumayo siya bago may inabot na pera. Bumili ka ng 3. Halos kandarapa pa si Johan nang lumabas ito upang bumili. Ilang minuto lang, humahangos pa itong bumalik. Ito na po ang PT. Pumasok na siya sa banyo. Matapos lagyan ng PT ng urine niya, nakatitig lamang siya sa mga ito. 3 PT dahil nais niyang masigurado. Buntis na nga ba siya o hindi pa? Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit ang sagot ay positive sa 3 PT. Dinampot niya ang 3 habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Unahan ng luha ni Cassidy. Sa wakas ay dininig ang panalangin nila na mabiyayaan ka agad. Why are you crying? It's okay mahal. Darating din ang... Pinutol niya si Johan at ipinakita niya ang resulta.
Positive ang tatlo. Sambit niya habang umiiyak. Napaawang ang labi ni Johan. Buntis ka na? Ibig sabihin, magiging daddy na ako? Grabe ang sigaw ni Johan bago siya niyakap. Yes, biniyayaan na tayo. Maging ito ay umiiyak na rin. Dapat malaman nila. Maingat siya nitong ibinaba sa couch bago dinampot ang cellphone nito at tinawagan ng lahat gamit ang messenger. Narinig naman niya ang hagulgol ng kanilang mga ina. Natatawang naiiyak tuloy siya kasi maging ang mga ito ay masayang masaya. Magiging mas mabuting asawa pa ako at magiging mabuting daddy rin. Aalagaan ko kayo at poprotektahan. Hinahaplos ni Johan ang tiyan niya. Hanggang sa narinig niya itong humihikbi. Hindi tuloy niya mapigilan ang kanyang luha. Salamat talaga. Salamat kasi ako ang pinili mo. Tama ang direksyon ng buhay ko sa iyo, Cassidy. Nakakita ko lahat, Johan. Lahat ng effort mo, pagmamahal mo at ang paghihirap mo. Maramdaman ko lang na mahal mo ko. Sorry kasi naging moody ako at nahaaway kita. Pero alam mo, doon ko mas nakitang handa mong gawin lahat para sa akin. Sobra ang pagpapasensya mo. Ni minsan, hindi mo ko sinigawan o pinagsabihan ng masakit kahit sobra na ako. Nag-angat ito ng tingin sa kanya habang luhaan. Dahil mahal kita, Cassidy. Ngumiti siya at ito ay hinagkan. At mahal din kita, Johan. Sa matatag nilang pagmamahalan, wala na nga talagang makakatibag rito at magsasama sila hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay.